women will lie to themselves or with everyone they know because you is stimulating their emotions. To all the ladies, tandaan nyo, if you want an exceptional guy, you need to deal. Hindi tayo pwede magpadaig or magpatalo or maging alila ng nararamdaman natin. Am I real? To the what I speak before you make you feel. Parang mali yung lyrics ko. To the love is in the one day. Hey, what's up guys? It's you boy, Suplano Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about, of course, may kinalaman 214 sa 224. Let's talk about Pilmar. Yeah, baby. Trending ngayon si Pilmar. Grabe. Sana all. So guys, dito makikita nyo yung pag merong kang talent or skills na unbeatable. Your looks, walang-wala yan sa talent. Gets mo? Yes, you can catch attentions of women. Pero your looks cannot maintain their attraction. You can catch them, walang problema yon. Kaya nga maraming lalaki na puging-pugi sa sarili na akala nila being cute enough, being handsome enough ay okay na para makapull ng babae. No, it's not. So napanood ko yung interview ni Boy Abunda dun sa mag-asawa kay Andy tsaka kay Pilmar. So I just found out na fan pala si Andy ni Pilmar. First time nila magkita, ano yun, awarding ni Pilmar para sa pro surfing. Nanalo yata siya or something. Hindi ko gano'n tinapos. Hindi siya kilala ni Pilmar, which is good. So mas lalo na challenge si Andy sa kanya. Doon mo makikita, Brad, pag ang babae gustong gusto ka, lahat kaya niyang talikuran. Di ba? Nakita mo? Lalong-lalo nung nag-uumpisa si Pilmar, nakita mo naman si Pilmar, di ba? Typical na talagang surfing boy. Pero pucha, Brad, ang lakas sa chicks. Naniniwala ako, yung mga surfing guy or surfing coach, malakas sa chicks. So Brad, makikita nyo doon na nag-post si Andy about sa babae na sana all pinag-aagawan. Nagtaksil sa relasyon nila na tinuring niyang kaibigan. Brad, doon mo makikita talaga na yung sinasabi ng iba na black pill, na it's all about looks. No, it's not. I think guys, I believe na pag black pill ka, I think it's more on self-esteem. Let's be honest. Yes, yung looks can catch attention pero iba pa rin talaga yung talent, di ba? And skills ng isang lalaki. So from there, biruin mo Andy Eigenman, Brad, tinaliguran niya yung showbiz para sa isang lalaki na surfing boy. Pero syempre, yung mga ganong kwento, hindi naman palagi, di ba? Kumbaga, hindi mo rin naman madalas ma-encounter, pero it's a good story of a love story na or relationship na doon mo makikita na pwede, di ba? However, yun nga, it's minority or maliit na porsyento lang yung ganun. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo, Brad. Pag tayo may talent, may skills tayo na something na very irresistible with women, especially yung surfing, di ba? You know, they will drop everything for you. And they will help you to catch their attention. Sasabihin nila sa inyo kung ano yung mga gusto nila sa lalaki. Kung bibigyan ka nila lagi ng clue, hindi ka nila pahihirapan. At eto pa, so merong issue regarding dun sa relationship nila, di ba? Eto rin mali natin, Brad. Hindi natin alam kung ano yung what's going on with their relationship. Pero Brad, ba't ka naman nagpatato ng 224? Yan ang tanong ko Hanggat maaari, we need to control our emotions, di ba? Hindi tayo pwede magpadaig or magpatalo or maging alila ng nararamdaman natin. Yes, it's good to have a tattoo. Walang problema. You are very expressive. Kumbaga ini-express mo yung pagiging artistic mo or yung idea mo or yung imagination mo. Pero, pucha, pares kayo ng babae. Eto nakikita ko. Parang lahat sila biktima pag nag-post sila. Di ba? Parang, so sino mali? Ending yan, lalaki na naman. At tayo na naman ang mali. Ano ba yan? Pero Brad, nakita nyo naman yung stories ni Andy. Hindi niya sinasabing nag-cheat yung asawa niya. Di ba? Ang tinutukoy niya is yung babaeng ng ahas.
Kaya nga Brad, sinasabi ko sa inyo, pag ang babae mahal na mahal ka at talagang chine-chase ka, walang ibang nakikita na mali sa'yo or never niya makikita yung flaws mo. Tayong mga lalaki, siguro naiintindihan niya na si Philmar is very famous as a pro surfer, na alam niya na maraming pwedeng babaeng humabol sa kanya or magkagusto sa asawa niya, di ba? Kumbaga kahit na sabihin mong hindi siya yung typical na guy na karamihan na, o hindi mo masasabing campus crush, di ba? Pero tignan mo naman Brad, kaya sa inyo dyan guys, kung alam nyo na hindi tayo nabiyayaan ng looks, puta, daanin natin sa talent, daanin natin sa skills, pagalingin natin yung sarili natin. Kasi at the end of the day, ikaw ang kailangan, hindi yung looks mo. Yung kaya mong i-provide ang kailangan, hindi yung looks mo. Pero yun nga, meron pa rin magsasabi sa inyo, bakit? Kung wala man akong talent, good looking naman ako, pwede naman ako mag-build ng sarili kong talent eh. What the fuck are you talking about? Yun nga, kaso nga lang, mahirap sa may mga itsura, kaya gumawa ng way. Kasi feeling nila, being good looking is enough. No, it's not. Sa lalaki, hindi importante yan eh. It's part of the component. Diba? Hindi mo siya pwedeng i-single out na kagaya ng sa babae. Sa babae, maganda ka, okay ni. Diba? Kahit wala kang character development, okay nga eh. Diba? Imagine mo dahil nagkakagusto sa'yo. Do you think you have time to read books para sa self-improvement? Ang lagi mong gagawin is, ano yung bagong mascara? Ano yung bagong pwedeng ipahid ko sa mukha ko para ma-maintain ko yung youthfulness ko? That's women nature. And is it bad? No! Kaya nga guys, lagi yung tatandaan, dapat meron tayo talagang kayang i-provide something na talagang irresistible. So isipin nyo ngayon kung ano yung skills and talent nyo na pwede niya makita at dun siya ma-inspire, and at the same time, ma-influensyahan mo siya na, wow, this guy is exceptional. And to all the ladies, tandaan nyo, if you want an exceptional guy, you need to deal with exceptional problem. Kasi yung mga ganyang lalaki na pinapangarap nyo, small percentage lang yan eh. Diba? Kaya nga maraming single na babae ngayon. Kasi they think that the grass is always greener on the other side. No, it's not. Yung sinasabi mo lang siya kumikita ng 200k pesos up every month. Napakaliit na percentage lang yan. Kasi sabihin mo merong 10%. Oh, hindi ka naman sure yung sa 10% na yun, yung lalaki na kumikita ng 200k pataas are real men. Some of them are, maybe they don't like women, di ba? O let's say sabihin natin 5%, then another 5%, or let's sabihin mo 7%. O yung 7%, bawasan mo ng 4%. Lahat yun, yung, let's say in a relationship na, or may asawa na, may pamilya na, o then meron ka na lang 3%. Eh 3% na yun, karamihan dun, syempre gusto nilang i-enjoy yung pera nila, di ba? Napakaliit na porsyento na lalaki na papangarapin to be in a relationship right away kung kailan kumikita siya ng ganung pera, di ba? Most of guys right now, because of the social media as well, na malaking impact sa buhay natin, yun ang nakikita natin. Kumbaga FOMO, YOLO, yan yung mga nakakalimutan natin na at the end of the day, uuwi ka ng bahay, mag-isa ka, iisipin mo pa rin kung ano yung simpleng buhay na it gives you life. What the fuck are you talking about? Tayo bilang lalaki, like I said, we need to do something else eh. Na kailangan natin in every area of our life na nag-i-improve tayo. Hindi pwede na nag-i-improve ka lang sa pera mo, financially, di ba? Kailangan yung wisdom and also you need to be smart. You need to be knowledgeable. Kasi yun ang mga arouse or stimulate ng emotions ng babae. This guy is very talino naman ito. Parang I cannot outsmart him. Lahat ng tanong ko may sagot siya. Pag kinontra ko may sagot pa rin siya. Diba? So, na-challenge sila, and at the same time, they may feel attracted sa iyo because you are one of the best so far na nakilala niyang lalaki. Diba? Women wants the ups and down of emotions. Eto, may nakapagkwento sa akin. So, she's NBSB. May papakilala sa kanya ngayon yung daddy niya na lalaki. The guy is already 30 plus years old. Brad, ganito ako nagtataka. Umabot ka ng 30 plus bilang lalaki and you can still fool girls? Ulitin ko, pag umabot ka ng 30 plus at hindi ka pa rin marunong mag-pull ng babae,
then there must be something wrong. Brad, sa lalaki, we get more rejection every day. Not only with women, of course in life. Kaya nga, dito nabubuo yung pagiging masculine natin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng frame na pinaniniwalaan natin na nakabuo tayo ng values and principles na yun ang ano natin, kumbaga tinitingnan natin. Kumbaga nagkakaroon ka ng masculine frame. Guys, pag-usapan natin masculine frame next time, ha? So yun, conclusion. So dun mo makikita na pag ikaw, lalaki, talented ka kahit hindi ka ganong kagwapuhan, dun mo makikita na marami pa ring malulokong babae sa'yo. Women will lie to themselves or with everyone they know because you stimulating their emotions, because you are fucking irresistible. Gets? Andy Eigenman, nasa showbiz, napakadaming kilalang gwapo sa showbiz, pero bakit pinili si Fillmore? Maybe most of the showbiz guys are soft, we don't know, or maybe they are only concerned with their looks. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, it's good to be good looking, di ba? Pero wag mo siyang i-single out, or wag mo siyang bigyan, or wag mo siyang pagtuunan lalo ng pansin kung alam mo na merong kakulangan ka sa pangangatawan, sa health mo, sa knowledge mo. Yung being knowledgeable, it can help you to build or to gain more confidence, and yun nga yung dapat nating i-build lalo, yung confidence natin. So how can we build confidence kung if we always playing safe? Guys, don't ever play fucking safe. Kaya guys, let's focus on what we can provide, not on our looks. Okay? So ayun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye.